Magandang hapon po. Maulang weekend pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat. At bunsod na matinding ulan sa magdamag, napalikas bigla ang ilang taga Quezon City dahil sa baha. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang dagat ang bahang binaybay ng mga rescuer ng Barangay Tatalon sa Quezon City pasado alas 10 kagabi. Abot bewang ang baha sa kalsada. Pero sa ibang bahagi ng barangay, halos inabot daw ang bubong ng ilang bahay. Hindi na makapasok yung bangka namin doon dahil maliit, makitid masyado. Wala kaming bangka na maliit. So nasa bubong na siya. Kung gusto lumigas sa inyo, kung mabababa po ang baha. Kasi mamaya mataas pa po yan. Binutas pa ng mga rescuer ang bakod na ito. Gumamit din sila ng lubid para ligtas na mailikas ang hindi bababa sa 25 bata, kabilang ang ilang bagong silang. Pahirapan din po yun. Kailangan pang idaan sa bubong, idaan dun sa bakod para lang makuha namin yung mga bata. Kasi hindi namin mapasok na dahil sa lakas ng tubig. Nahihirapan na po. Ang dalawang sanggol na ito, halos isang buwan pa lang. Nakahingang maluwag ang kanilang mga kaanak nang maayos silang nadala sa evacuation center. Tumataas po kasi, kinakabahan po kasi ako. Kasi maliit pa siya eh. Takot na naman po kami kasi nga may baby kami. Iniwan na namin mga gamit namin dun. Basta maskaso ko lang sila. Nakakatakot po kasi may baby na po ako. Baka po kasi matrap po kami sa bahay. Katulad nung dati pong mataas yung baha hanggang bubong po. Ayon sa barangay, isang rescuer ang nasugatan habang tumutulong sa paglikas ng mga tao. Dinala siya sa ospital. Natusok po eh, naanuan ata ng pako yung kaya namagat. Halos 100 pamilya o mahigit 300 residente ng Barangay Tatalon ang pansamantalang nanuluyan sa Diosdado Macapagal Elementary School kagabi. Pero may mga residente na piniling hindi lumikas para mabantayan ang mga binabaha nilang bahay. Yung iba nagstay sa bubong. Pinauna nila yung mga anak nila, mga asawa nila, tsaka yung mga baby nga po. Ayon sa barangay, matagal ng problema ang matinding baha sa Tatalon. May mga proyekto naman daw ang MMDA, DPWH at QCLGU para maibsan ang perwisyong dulot ng baha tulad ng pagpapagawa ng bagong pumping station at drainage system. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa taas ang baha na nararanasan ngayon sa Biñan, Laguna, gumagamit na ng bangka at balsa ang ilang residente. Mula sa Biñan, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, lubog pa rin sa baha ang isang lugar dito nga sa Barangay de la Paz, Biñan, Laguna. Nagbabangka na ang mga residente ng Barangay de la Paz sa Almeda Subdivision dahil sa taas ng baha sa kanilang lugar. Hanggang ngayong linggo, nakakaranas pa rin ang mahina hanggang sa malakas na pag-ulan dito nga sa Barangay de la Paz, Biñan, Laguna. Ang ilan nga sa mga residente rito nagtitiis pa rin sa hanggang tuhod at hanggang hitang baha. Ang ilan sa kanila sumasakay na sa mga balsa at bangka para hindi lumusong sa baha. May ilang residenteng nagbalsa para makapagsimba, pero ang ilan lumusong. Sobrang hirap po. Kasi po pag may ensayo po talaga grabe, napakahirap. Hanggang saan yung sinuong mong baha? Tuhod lang po. Laking perwisyo para sa mga residente. Lalo pag may trabaho ka, lusong muna pagpapasok. Laking perwisyo po kasi lalo na sa mga estudyante, kawawa sila. Kanina, tinulungan ng rescue team ng Barangay de la Paz ang pagdala ng isang kabaong sa balsa para maayos na mailibing. Mataas na kasi ang baha sa bahay ng pamilya ng namatay kaya di mapasok ng funeraria. Sinamantala naman ng ilan ang pagbaha para kumita. Po sa lugar natin sa Almeda, pagkabaha lang po. Kayong hatid-hatid po ng mga kapitbahay, ganun. Magkano naman singil sir? Hindi, bahala na po sila. Pantulong din po sa amin. Nagdagdag gastusin sa pang-araw-araw na. Ayon sa pamunuan ng Barangay de la Paz, ikinagulat nila ang taas ng baha sa kanilang lugar ngayon. Kahit catch basin sila ng tubig mula sa Laguna de Bay at katabing ilog. Gantong lalim ng baha, ine-expect namin sometime in September or October. Pero ngayon po, July pa lang binigla po kami. Pero
Ivan, sa tingin ng barangay, napapanahon na raw na magsagawa ng dredging dito nga sa Laguna de Bay dahil sa paglipas daw ng panahon, pataas ng pataas ang baha sa kanilang lugar. Ivan, sa mga oras na ito, tumila na yung ulang naranasan dito kanina pero pabugso-bugsong nakakaranas ng manakanakang mahina hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Biñan, Laguna. At yan ang latest. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Muling sisilipin ng mga otoridad ang regulasyon sa pagtatanggal ng billboard tuwing masama ang panahon. Kasunod ng pagbagsak ng billboard kahapon sa Quezon City. Sa ngayon po kasi inaalis lang ang mga billboard tuwing may storm signal. Nakatutok si Nico Wahe. Matinding perwisyo ang idinulot ng pagbagsak ng billboard na ito sa C5 Katipunan southbound sa Quezon City kahapon ng umaga. Kwento ng mga nasa gusali sa lugar kahapon, kumidlat muna bago ito bumagsak. Nung pagidlat doon, baka tinamaan yung taas, yun, sabay bagsak. Yun, sunod-sunod na sir. Opo. Tapos tinamaan na yung van tsaka yung sa customer namin dito. Yung nasa labas ako kahapon yan, tambay, bigla na lang kumidlat, saka malakas yung hangin. Saka tinamaan yung sa taas, ayun, nagbagsakan na. Ayun, tumakbo na ako kagad sa loob. Kabilang sa mga natamaan ang sasakyan ng customer ng barbershop na nooy nagpapagupit. Wasak din ang truck sa katabing tindahan. Ito yung mismong truck na nadaganan ng billboard sa C5 Katipunan kahapon. At sa itsura nito, kung may tao sa loob, ay tiyak hindi makakaligtas. Mabuti na lang, ayon sa driver, ay nandoon siya sa likod ng truck na naghahakot ng kanilang mga di-deliver. Gusto ako doon, halos napaluhalo ako, tumayo lahat balahibo ko. Siyempre, kala ko, oras ko na kasi. Nandun ako sa loob ng truck, sa likod. Kanina, dumating para maghakot at mag-ayos sa tumaob na billboard ang ilang tauhan ng may-ari nito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng may-ari ng billboard na ayon sa isa sa mga may-ari ng sasakyan na nadamay ay nagsabing sasagutin din daw ang lahat ng mga nasira. Nag-uusap pa raw sila at ang mga may-ari ng nadamay na sasakyan. Na-clear na kahapon ang tumaob na poste ng Meralco at inaayos na nila ngayon ang mga kawad. Kanina umaga lang din bumalik ang supply ng kuryente. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, usually, pag merong bagyo na ganyan, dapat niro-roll up na nila yung billboard. Kung nakita mo yung steel frame, yung bumagsak, parang hindi naka-roll up yung billboard. Ayon sa Office of Civil Defense, posibleng hindi pa itinupi ang billboard na ito dahil wala namang cyclone warning signal sa Metro Manila at habagat ang nagpaulan. Meron na tayong policy na pag may storm signal, kailangan kasama yan sa mga dapat ayusin o tatanggalin. Pareho din ang ordinansa ng Quezon City LGU kaugnay sa mga tarpaulin kapag masama ang panahon. Rerepasuhin daw ng LGU ang ordinansa. Aayusin din ng Office of Civil Defense ang protocol kung kailan dapat magbaba ng billboard kung walang storm signal. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nananatiling banta sa norte ang mga pagguho bunsod ng patuloy na pag-uulan gaya sa nahulikam na pagbagsak ng malaking bato sa Baguio City kung saan may isa pa palang boulder na dumausdos. Mula sa Baguio City nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, tuloy-tuloy pa rin ang clearing operation na isinasagawa ng DPWH, ganoon din ang iba't ibang LGU sa mga lugar na nakapagtala ng landslide. Sa CCTV footage na ito kahapon, kitang-kita ang pagbagsak ng boulder o malaking bato. Nadagan na ng isang asong lumabas mula sa kulungan bago gumulong ang bato sa nakaparadang sasakyan na nagmistulang pinitpit na lata. Nangyari yan sa property ni Connie Potenciano sa Camp 7 Cannon Road, Baguio City. Buti ka mo, umalis na yung CSWD at saka mga pulis. Sila lang natira dyan. Naapat? Oo. Tapos ma'am? Yun. Manuno yung bato na yan. Nagsitalunan sila parang yung may arthritis nakatakbo. Ibig na iika-ika, nakatalon pa. Ligtas ang kanilang aso sa video na nadaganan ng bato. Pero may isa pa silang aso na siya nabagsakan ng boulder at nasawi. Pero bukod pala riyan, mas malaking bato ang dumausdos sa kanilang lugar matapos ang ilang oras. Alauna ng hapon ng unang dumausdos mula sa bundok ang napakalaking bato na dumagan sa nakaparadang kotse dito sa lugar. Pagsapit naman ng alas 5 ng hapon ay sunod na dumausdos mula sa bundok ang mas malaking bato na sumira sa garahe ng isang bahay. At kung papansinin po natin yung bato,
talagang walang makakaligtas sakaling merong madaganan. Nakatakdang alisin ang malalaking bato sa lugar. Magsasagawa rin ng ocular inspection ng otoridad para malaman ang kondisyon ng kabundukan sa Cannon Road. Nag-aaralan po ng mga technical experts po natin from MGB, DPWH car kung anong magandang intervention po na pwede natin gawin para mapag-igting natin yung kaligtasan doon sa may rockfall area na nangyari. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, maraming lugar sa Cordillera ang may tuturing na susceptible sa landslide. Talagang prone po ang landslide, including the city of Baguio sa linya ng Cannon Road. Ngayon po, naglabas na rin po tayo ng guidance dyan. Pag-ibayuhin yung alertness, pagiging alerto sa mga lugar dito sa Cannon Road. At yung mga residente po natin ay doble pag-iingat. Maging isang bahagi ng Longlong Tamawan Road sa Baguio City na balahaw ng rock slide. Nagka-landslide din sa iba pang lugar sa Cordillera, gaya sa Benguet, Apayao, Abra at Mountain Province. Sa ngayon, sarado pa sa mga motorista ang Cannon Road at tuloy-tuloy ang clearing operation. Patuloy na pinag-iingat ang mga motorista, lalo't may banta pa rin ng mga pagguho. Ivan, maghapon pa rin ang naranasang pag-uulan dito sa Baguio City. Samantala, inabisuhan ng otoridad ang mga motorista na dito na lang duman sa Marcos Highway. At ayon naman sa monitoring ng Office of the Civil Defense, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang mga residenteng inilikas noong Biyernes. Ivan? Ingat at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Samantala, negosasyon sa taripa at alyansang pangseguridad ang pangunahing agenda ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika ngayong July 20 hanggang 22. Ito po ang unang official visit ng Pangulo sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Nakatutok si Darlene Kai. Pasado alas 10 kaninang umaga, lumipad pa Washington DC sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Makikipagpulong siya kay US President Donald Trump sa imbitasyon nito. Inaasahang tatalakay ng 20% tariff na ipinataw ng Amerika sa mga produkto galing Pilipinas sa August 1. Mas mataas ito sa naunang anunsyo na 17% tariff. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. Dating sinabi ng administrasyon na gagawin daw ang lahat para maidaan sa negosasyon ang ipapataw na taripa. Top priority daw ng Pangulo ang pagpapayabong ng economic relations sa Pilipinas at Amerika. We will see how much progress we can make when it comes to the negotiations with the United States concerning the changes that we would like to institute. Inaasahang pag-uusapan din ng defense o seguridad ng bansa. Naunang sinabi ng Administrasyong Trump na nananatili ang kanilang suporta sa Pilipinas sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea. Kasama rin sa agenda ng Pangulo ang pakikipagpulong sa business leaders doon. Mananatili ang Pangulo sa Blair House na President's Guest House. Habang nasa US ang Pangulo, tinalagang caretaker ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.